Hello guys! So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Marlon Ubaldo. So ako ang owner ng The Printing Shop. And every month, namimigay ako doon ng GCash sa mga top fan ko. So ganoon rin ang gagawin ko guys dito sa may channel ko, which is Harder Syndrome. Na ginawa ko tong channel na to para magkameron ako ng dahilan sa asawa ko para bilhin ko yung mga gusto kong mga gadget. No? So ito, meron ako nabili dito na gaming console. So ito guys, pamimigay ko rin dito sa my channel ko. Once na umabot tong video na to, na pinapanood yun ng 5,000 views, so ibibigay ko to. So paano ba guys sa mechanics natin? So ang gawin mo lang guys, mag-comment ka lang dyan sa may baba kung bakit ikaw ang dapat manalo nito. So kapag ikaw yung pinaka nakakaantig na kwento at umabot na nga to guys ng 5,000 views, so ipopost ko guys dito sa my YouTube channel ko na to yung winner. At kapag ikaw guys yung nabunot ko, no, so i-PM mo lang ako direkta sa aming page sa Printing Shop. Sabihin mo lang sa amin guys yung syempre yung pangalan, yung address at cellphone number mo, at ipapadala ko sa iyo to guys for free. Pero bago ko guys ipadala sa inyo to, no, i-review muna natin tong unit na to at pabuti natin to guys ng 5,000 views. Hello guys, so meron ako nabili dito na parang RG35XX raw siya pero meron siyang analog controller dito. So ang presyo nun guys, parang RG353V yun. Ang presyo nun is mga 5 to 6,000. Pero ito guys, nabili ko to 1.4 lang. So sana totoo to. Kasi selyado pa siya, no? So i-open natin. Kung totoo bang may mabibili tayo na sa ganung halaga lang is ang performance is parang RG353V. So ang tawag dito guys is R36S. So malay natin, no? Kasi usually naman yung mga ganito OEM lang naman to eh. Ibig sabihin nun, original equipment manufacturer, no? So, nagpapagawa sila ng maraming ganito, tapos nilalagyan lang nila ng brand. Kamukha nitong Anbernic yan. So, alam nyo naman, pagka nilagyan ng brand is tumataas na yung presyo. So, ito siya. Nakalagay, game console. Model R36S, gamepad, 9 major chip. F-card, 40 by 480, no? So, kasing resolution nga siya nitong RG35XX. Tapos ito, 64 gig na siya. Sa kalagay dito, RCPU, RK336 quad-core, ARM 64-bit, Cortex A35 up to 1.5 GHz. RAM 1 gig, 3.5 inches. So meron rin siyang Wi-Fi. Mga supported niya is PSP, DC, .ss, PS1, NDS, Nintendo 64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, Neo Geo, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, Super Famicom, Family Computer, and Mega Drive. 3,200 mAh ang kanyang battery capacity. So mas mataas siya dito kasi ang RG35XX is 2,600 mAh lang. Okay, so sana totoo to at legit. So i-open natin siya. Legit nga. Mayroon talagang laman. Okay, so ito yung unit. Kasi syempre sa mailalim yung kanyang USB cord, user manual, no? So parehong-pareho siya ng pag-unbox sa mga Anbernic product. So pag kinumpare natin siya sa RG35XX, mas malaki siya ng konti. Mas matangkad siya, mas makapal rin siya, and hindi siya puro kanto na kamukha nito. Ito, curve. So maganda yan guys kapag curve kasi mas bagay yan sa ergonomic ng kamay natin. Yan. So sa may harapan, syempre yung D-pad niya, tapos analog, dalawa. Ang galing ha. 1.4 lang talaga to. FN button, select start, YXBA. So naka-layout siya sa Nintendo. Tapos dito yung kanyang memory card. So check na natin yung memory card kung branded. Hindi branded. So generic yung memory card niya, which is gano'n rin naman sa Anbernic. Generic rin naman, no? Kamukha nitong RG35XX. So pag in-open natin to, yun, makikita nyo na generic lang rin naman yung memory card nito. So sa may gilid guys, syempre plus minus. Tapos dito naman is yung kanyang power button, yung reset button, and syempre yung kanyang lalagyan ng memory card 2. Then sa may ilalim, dalawa. Yung isa DC port, yung isa para sa OTG. Tapos meron rin siyang 3.5mm. Sa RG35XX kasi, no, charging port lang, at syempre yung kanyang 3.5mm. Sa may taas, ito yung nilamang nito. So meron tong HDMI port. Ito wala siya. Yun, nag-on naman siya. R36S, open source console. Uy, naka-Arc OS na to. So may mga games na rin siya. Capcom Play System 1, so may 28 games available. Capcom Play System 2, may 35 games available. May 3 game na available. Ito MAME, 1,624 games. PC Engine, 358 games. Famicom, so meron siyang 1,456 games. Super Famicom, 451 games. Ito rin yun Nintendo Entertainment System, isa lang naman to 7,642 games. Super Nintendo, so yun rin siya. Super Famicom, Super Nintendo, isa lang yan. Ito naman is 1,283 games. Nintendo 64, 84 games. Game Boy, 3,600. Game Boy Color, 2,073 games. Nintendo Game Boy Advance, 1,073 games. Nintendo DS, 13 games. Mega Drive, Dreamcast, 5 game. Game Gear, Neo Geo. PlayStation, meron rin siya. Scum,
Ano to? Huwag naman sana tayo mas-scam. Then, may option rin siya guys na all games. So, lahat ng kasama niya games is 21,599 games. So, meron rin siyang favorites kung gusto mo ilagay mga favorites para hindi ka na mahirapan. Unahin na natin to guys, itong Nintendo Entertainment System na meron 7,642 games. No? So, yan. So, meron na rin siyang Mario guys. Ibang ganito guys, mga Unburnick, wala siyang Mario. So, try natin. Yan. So, ito siya guys. So, start. Lutong ng button niya. Hindi ka mukha nito. Ito soft press. Ito malutong. Ito lang naman. Ito lang tatlo na to. Ito wala. Walang tunog. Okay, so working naman siya. So, nilalaro ko dati sa arcade games, yung hulog piso. Kasi hindi yun yung hanggang mag-game over ka. Yun yung may timer, yung may 3 ilaw. Tapos every minute, nawawala yung ilaw. Kasi parang piso 3 minutes. Ito pala yung suntok. Yun. Yun, no? So gumagana to guys yung Hadouken. Medyo awkward lang siya sa posisyon, no? Kasi ayun, ito daliri ko. Masakit ito, mas maganda, mas komportable dito sa may taas. Yun. Okay. So yun guys, ang isa sa mga na-encounter kong problema dito, ito, hindi gumagana yung kanyang home button, no? So pagkasabay mo itong dalawang to, itong select sa start, para bumalik dun sa may home screen. So B natin. So try naman natin itong PlayStation. Okay, so try natin iba pang games. Try natin to NBA Jam. Tingnan natin sa Chicago kung nandito si Jordan. Rodman co-coach lang kasi alam ko wala si Jordan dito kasi hindi pa nila nabibili si Jordan. Mahal si Jordan ng panahon na to eh. Kaya yung mga sinaunang mga NBA, yung mga live, wala si Michael Jordan doon. Dito si Rodman sa kasi co-coach ang nasa Chicago Bulls. Dati hindi pa sikat yung NBA 2K. Ang sikat dati is NBA Live saka ito NBA Jam. Pero ito yung mga OA na moves. Ayun na, dalawa. Ayun na, tayo yung OA. Oh man. Ooh. Ito yung OA yung mga moves. Yun, 2 points. Subukan naman natin to, Donkey Kong Country 3. Ito yung pinakahuli kong nalaro dati sa Super Nintendo eh. Kaso hindi ko to natapos. So, ang bida dito si Dixie Kong, saka ito. Nakalimutan ko yung pangalan niya. So gumagana yung analog niya, kaso awkward yung position niya, masyado siyang mababa. Oh man. Sa ilalim ito sa baba ito. Alala ko na. Ito nga tayo, medyo awkward yung position ng analog stick niya eh. Diba, kabisado ko pa rin. Try nga natin tong Nintendo 64, last one na. Kaya siya tinawag na Nintendo 64 kasi 64-bit na siya. Diba, naririnig nyo na yung mga word na 8-bit. Kasi yung family computer is 8-bit, yung Super Nintendo, yung Sega Mega Drive is 16-bit, tapos yung mga PlayStation is 32-bits. Ito guys, 64-bit na to, kaya siya tinawag na Nintendo 64, no? So much powerful to kaysa sa may PlayStation 1. Ang katumbas nito is yung PlayStation 2 na. And so working rin siya dito. So guys, yun yung unboxing and syempre demo natin itong R36S na sobrang mura lang nito, no? Nabili ko to 1,400 pesos lang. So mga pro sa kanya, syempre unang-una yung presyo niya. Wala na yatang tatalo dito na mas mura pa. Kasi yung mga RG35XX na kabuuan nito is doble yung presyo nito. Tapos pangalawa sa kanya yung kanyang ergonomics, no? So pwede na siya kasi hindi siya makanto guys, no? Hindi kamukha nito. Ito masakit to sa ano eh, para tong bumabaon dito eh pag katagalan. Tapos pangatlong maganda sa kanya guys, syempre sa presyo niya nga is meron ka ng analog na stick and naka Arc OS na rin siya. Tapos marami na rin siyang games sa may loob na meron na rin siyang Mario, no? Kasi kapag ka bumili ka ng Unburnick guys, usually to wala tong Mario sa may loob. Then ang hindi ko naman nagustuhan sa kanya yung kanyang mga button. Kasi unang-una itong FN na to, itong menu button is hindi siya gumagana. Yan, so wala siyang pakinabang. Then yung iba pa niyang button, ganoon yung tunog. Kasi ito hindi eh, no?
Sarap pindutin. So compare ko siguro siya dito sa may RG28XX. Yan, so ganun yung boto niya. Then ang isa pa sa hindi ko nagustuhan sa kanya, so memory card niya guys, no, generic lang, which is wala ka na mga asahan sa ganitong presyo, no. Para guys mas tumagal yung memory card niyo dito, mas maganda is palitan nyo siya ng original na memory card, no. So i-clone nyo na lang guys yung memory card nito para guys mas tumagal yung buhay ng memory card nyo, kasi sayang naman, no, nandito yung mga save games mo tapos biglang nag-corrupt yung memory card mo, no. So naubos lahat ng games mo doon. And sa games naman guys, so sobrang dami niya ng games, pero kung gusto nyo pa yan dagdagan guys yung mga games na to, no, or meron kang ibang retro handheld yan na gusto mong lagyan ng games, so meron kami guys binibenta dun sa may page namin. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, and sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para ibigay sa iyo guys ng 199 pesos lang lahat na ng retro games na ROMs na alam mo meron kami. Pera lang guys yung PS2 saka yung PS3 guys, wala kami para doon, no. Pero sa may Nintendo Switch, so meron rin kami mga ROMs para dyan. And sa mga gusto naman bumili nito, marami kasing variant to, no. So kung gusto niyo guys mabili yung kamukha ng bilili ko na 1,400 pesos lang, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili, at make sure lang guys na yung link na yun ay i-click nyo para siguradong 1,400 lang yung mabibili nyo guys na presyo, kasi meron itong isa pang version na R36S, ang presyo niya naman is 3,500. So ganito rin naman yung makukuha nyo nun guys, pero yung pinagbilan ko nga nito guys, no, 1,400 pesos lang. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa my channel ko. Syempre, turn on mo na rin yung notification bell at hit mo na rin yung bell button para pag may mga bago kong binili na mga kamukha ng mga ito, ma-update ka, at syempre para malaman mo guys kung okay ba yung performance nun bago ka bumili. So maraming salamat sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye!